Taglamig na, bigla akong nag-crave ng balbakwa. Kaya isi-share ko na rin sa inyo kung paano ako magluto nito. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung balbakwa, paki-google na lang po. Charot! Ito nga pala ay Visayan beef stew. Kumbaga, kung may kare-kare sa Luzon, balbakwa naman sa aming mga Bisaya, lalong-lalo na sa mga taga Cebu. Sa may bandang leg part ng baka ang kadalasang main character sa pagluluto ng balbakwa. Yung iba naman, mas bet nila yung balat or di kaya yung oxtail ng baka. Pero para sa akin, mas bet ko yung leg part. Bukod sa may buto siya, ma-collagen pa, kaya sobrang malasa. Lalo na pag sobrang lambot, tapos sinipsip mo yung buto. Grabe, ang sarap, lalo na yung mga super liit na butas ng buto. Alam niyo mga ka-ems, tuwing nagluluto ako ng balbakwa, inaabot talaga ng 8 hours or mahigit. Kasi hindi ako gumagamit ng pressure cooker. Naniniwala kasi ako sa slow cooking. Mas pinapalabas niya talaga yung lasa ng karne. Yung hindi lasang napipilitan lang. Pasok naman ang pamamaraan ko kung paano magluto ng balbakwa. Kasi nga, ang ibig sabihin nito ay niluto ng matagal sa mahinang apoy. Ganun, now you know. Tsaka malalaman nyo naman yung difference ng lutong pressure cooker or slow cooking method. Sa texture pala ng balat ng karne, may kunat factor na. Kaso nilabag ko ngayon yung method ko. Kasi ito na rin maging ulam namin ng lunch. Dahil sobrang pagkatakam ko sa balbakwa, ginamitan ko na siya ng pressure cooker. So enough sa chika. Hinugasan ko lang maigi yung binte o pata ng baka bago ito pakuluan. Naghiwa lang ako dito ng sibuyas, bawang, luya at bell pepper. Tapos may siling haba at labuyo. O diba, tatlong klase ng sili. Naglalagay din ako ng mani at black beans. Kasi nagbibigay din to ng aroma at lalong pasasarapin nito yung balbakwa. Tapos yan, nilagyan ko lang siya ng tubig. Depende yan sa inyo kung gaano kadami ang gusto nyo sabaw. Hinalo ko na lang muna dyan yung bawang, sibuyas at luya. Yung iba, ginigisa nila yung mga aromatics. Pero sa akin, diretso pakulo na. Ang katuwiran ko kasi, masyado nang masebo pag igigisa pa, diba? Alam nyo ba, nagtanong pa talaga ako sa mga kapatid ko kung ano ba talaga ang authentic balbakwa. May kanya-kanya naman kasing pamamaraan ng pagluluto ng balbakwa. Yung iba nga, naglalagay ng tomato paste, tomato sauce, tapos pork and beans. Itong version ko, simple lang. Ito kasi ang nakasanayin kong luto at lasa ng balbakwa. Itong recipe kong to, tinuro to sa akin dati na kapatid ko na sa Ernie. Masarap magluto yon. Tsaka sabi ng mga kapatid ko, masarap din daw magluto ng balbakwa yung papa ko. Blockbuster daw yon sa mga customer namin. Wala lang, share ko lang, char. Alam nyo ba, isa din to sa tinitinda ko sa online business ko dati. Ini-introduce ko talaga sa mga kakilala ko. In fairness, sasarapan sila. Kaya masasabi kong isa din to sa blockbuster dish ko. Oh, ang dami ko na naman, chika. Nakapaglagay na pala ako ng pamintang buo dyan at tinimplahan ko na ng patis. Tapos sinunod ko na yung mga remaining ingredients. Ganun lang kasimple magluto ng balbakwa, kaso matagal nga lang siyang maluto. Kaya wag nyo nang questionin kung bakit mahal ang balbakwa. Dahil bukod sa mahal ang ingredients, kukonsumo talaga to ng maraming gas, uling o di kaya kahoy. Dito ko pala niluto sa Calande use oil namin. Tapos ito na nga, medyo natuyuan siya, dagdag lang ako ng dagdag ng tubig. Okay, mag-aalas 2 na, hindi pa rin siya lumalambot. Hindi talaga kinaya, kaya sira ang plano namin na maging ulam namin siya for lunch. So, nag-decide na lang ako na mag-slow cooking method. O diba, tagumpay pa rin si slow cooking. Ay, hindi ko pala na video ha, naglagay pala ako ng konting asin at pamintang durog. Kaya medyo maanghang talaga siya. Ngayon, kung gusto mo pa talaga ng maanghang, dagdagan nyo lang ng siling labuyo. Ayun oh, fall of the bone. Malalaman nyo rin talaga na sobrang lambot na niya, yung naglalagkit na yung sabaw. Ayan, nag-garnish lang ako dito ng onion chives. Ang masarap na kapartner ng balbakwa ay bigas mais. Lalo na pag malamig o bahaw na, mawawalan ka talaga ng pake sa kanya. Huy, ba't gumaganyan ka, girl? Tapos magkakamay ka, ramdam mo talaga yung lagkit ng balbakwa. Ang clingy sa kamay nun, parang jowa mo lang. Ayan na, isasabaw ko na siya! Napansin niyo yung mani dyan? Hindi siya nadurog, di ba? Maski ilang oras pinakuluan. Kaya para kang kumakain ng peanut butter sa lambot. O, dito naman tayo sa karne. Sa sobrang lambot nga niyan, humihiwalay na yung balat sa buto. Parang nakisimpat siya sa katniel. Ang lambot niya, kaya it melts in your mouth talaga to. Mas bet ko yung ganyang kalambot. Yung parang gelatin na siya. Nagwi-wiggle-wiggle. Yung iba naman, mas gusto nila yung parang gummy bear yung texture. Yung nanlalaban pa sa bibig mo. Ayan, magsasabaw pa tayo. Kain tayo. First bite.
It's yours. Thank you, Lord. Ang sarap. Grabe. Yung mais kasi, yan ang bagay talaga sa balbakwa. Guys, kailangan natin ng pineapple juice. Kasi alam mo naman, pero sabi nila daw to collagen daw tong pata ng baka. Pata ba? Paa na ata ng baka to Collagen naman daw yan, kaya hindi masyadong, alam mo na, hindi ka guilty. Nilagay ko 3 klase ng sili. Bell pepper, siling haba, tsaka siling labuyo. Hindi talaga siya yung parang sobrang anghang. Tolerable talaga siya. Kasi inaano ko rin kasi din, may batang kakain din. Tsaka ako, di naman ako mahilig din sa maanghang. Ngayon, kung sino yung gusto ng super anghang, sila yung mag-a-adjust. Yung iba, ginagawang pang-ulam to. Yung iba naman, ginagawang pangtanggal alis. Sarap. Sabaw. Perfect talaga yung lasa. Oh my God. Lord, thank you, Lord. Sarap. Pag sobrang pakulo mo, di syempre medyo malapot na siya. Yung sobrang dikit niya, hindi mo na mahihirapan ka magbukas ng bibig mo. Ganon. Sobrang lagkit niya. Gusto ko munang namnamin ng pagkain ko. Kung nagustuhan niyo pala yung video na to, please like, comment, follow, and share. Thank you. Thank you for watching. Balbakwa. Matud niya.